Taong 1991 nang mabili ng mag-asawang Leonora at Joselito ang isang bahay sa probinsya. Ayon sa may-ari ng bahay ay dati iyong pagmamayari ng mga Kastila. Ganoon na kaluma at katagal ang bahay. Ibininta iyon ng may-ari dahil lahat ng nangungupahan sa bahay na iyon ay hindi nagtatagal at umaalis din. Kaya bininta na lang na may-ari sa murang halaga. Tuwang-tuwa naman ang mag-asawa dahil sa wakas magkakaroon na sila ng sariling bahay. Kasi simula lang din kasi nila sa pagpapamilya at meron silang sanggol na anak. Kaya malaking bagay sa kanila na magkaroon ng sariling tahanan. Malaki ang bahay. Mayroon itong 2 palapag. Kahit nagawa sa kahoy ang bahay, ay mukha itong matibay. At kahit na sobrang luma na ito, ang disenyo ng mga bintana ay yung kahoy na may maliliit na hugis kahon at sliding window. Nagustuhan naman din nila ang disenyo ng bahay dahil classic ang dating nito. Nang mabili nga nila ay kaagad din silang lumipat doon. Madalas na maiwan si Leonora at ang kanyang sanggol na anak sa bahay. Nagtatrabaho kasi ang asawa niya at gabi na ito nakakauwi. Isang araw, habang naghuhugas siya ng pinggan, ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto nila sa unang palapag. Kaya mabilis niyang hinugasan ang mga kamay niya mula sa pagsasabon sa mga plato para salubungin ang asawa. Ngunit laking gulat niya nang pagpunta niya ng kwarto ay wala namang tao. Pero bumukas ang pinto at iyak ng iyak ang anak niya na nakahiga sa duyan. Kinabahan siya at nagtataka kung paanong bumukas ang pinto ng kwarto, gayong wala naman pala ang asawa niya. Pero hindi na niya iyon pinansin. Kinarga niya ang anak mula sa duyan at pinatahan ito. Maya-maya naman ay nagulat siya nang mula sa peripheral vision niya ay napansin niyang parang may anino na mabilis na dumaan doon sa labas ng kwarto at nakita niya sa may pinto. Nanlaki ang mga mata niya sa takot, pero iniisip niyang baka guni-guni niya lamang iyon at sinubukang ipagsawalang bahala na lamang ito. Isang araw, naitanong niya sa asawa niya kung mayroon ba itong nararamdamang kakaiba sa bahay. Wala naman akong nararamdamang kakaiba. Siguro dala lang yan ang pagod mo sa gawaing bahay at kay baby. Gusto mo bang kumuha tayo ng kasambahay para matulungan ka dito? Ang sabi ni Joselito sa asawa. Ganun ba? Siguro nga'y guni-guni ko lang at hayaan mo na. Kaya ko naman ang gawain dito sa bahay. Huwag na tayong kumuha ng kasambahay para makapag-ipon din tayo. Malapit ng birthday ng anak natin. Ani ni Leonora. Kaya nagkasundo ang mag-asawa na hindi nakukuha ng kasambahay. Nagdaan pa ang mga araw at parang nakukumbinsi si Leonora na hindi guni-guni ang kanyang nararamdaman sa bahay. Katatapos lamang niyang magsampay ng mga nilabahan niya at kaagad siyang umupo sa upuan sa sala. Nang bigla niyang marinig ang muling pagbukas ng pinto sa kwarto nila. Muling sumibulang kilabot sa buo niyang katawan. Kaagad siyang tumayo para pumunta sa kwarto. At sunod-sunod niyang narinig ang yabag ng paa na tila umaakyat sa hagdan. At kasunod noon ay ang malakas na iyak ng anak na mula sa kwarto. Kaagad siyang tumakbo kahit na kinikilabutan siya sa takot. Laking gulat niya na makita na sobrang malakas ang uga ng duyan at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang anak na nasa sahig na ito at umiiyak. Tiyak niyang nahulog yun sa duyan
at nakarinig siya mula sa pinto ng isang halakhak ng isang babae. At muling narinig niya ang yabag ng mga paa sa hagdan na tila ba tumatakbo ito papunta sa ikalawang palapag. Kaagad na kinuha ni Leonora ang anak. Labis na siyang nababahala sa nangyayari at sobrang natatakot na rin siya. Pilit niyang pinapatahan ang anak. Kinagabihan ay inapoy ng lagnat ang bata. Sinabi niya sa asawa niya ang nangyari, ngunit nagtalo lamang sila dahil ayaw siya nitong paniwalaan. Nang gabing iyon, kahit magkagalit sila, ay nakumbinsi niya ang asawa na pumunta sa albularyo. Ayon sa albularyo, ay pinaglaruan ang anak nila ng isang elemento at meron din daw masamang espiritu sa bahay na tinitirhan nila. Hindi sa tinatakot ko kayo pero ang elementong pinaglalaruan, ang anak nyo ay kasama nyo rito ngayon. Nariyan sa tabi mo, ang sabi ng albularyo, at halos malaglag ang puso ni Leonora sa bilis ng tibok nito sa takot. At tila ba naubos ang dugo niya sa sobrang pagkamutla niya. Malakas ang elementong ito. Gusto niyang kunin ang anak ninyo. At ang bahay na yon ay maraming espiritu. Pinamumugaran na nila iyon. Lumipat na kayo ng tirahan at pababasbasan niyo ang bahay. Ang sabi ng albularyo sa labis na pagkakilabot kay Leonora. Nanindig ang mga balahibo niya sa sindak at labis na pag-aalala sa anak. Binigyan ng albularyo ng proteksyon ng bata laban sa mga elemento at masasamang espiritu. Pero si Joselito ay hindi kumbinsido. Hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Kaya naman nanindigan siyang hindi sila lilipat ng bahay. Walang nagawa si Leonora hanggang sa sumapit na ang isang taong kaarawan ng anak nila. Maraming bisita ang dumalo, mga kamag-anak at mga kaibigan. Kumuha rin sila ng photographer at nagpakuha sila ng larawan kasama ang mga kamag-anak at mga kaibigan. At larawan na silang magpapamilya. Labis naman na naging masaya ang kaarawan ng anak. Kaya tila nakalimutan na nila ang nakakakilabot na sinabi ng albularyo. Hanggang sa isang araw, bumalik na ang photographer para i-deliver ang mga larawan nila matapos nitong ipadevelop ang mga picture sa bayan. Excited naman ang mag-asawa na makita ang mga larawan. Pero laking gulat nila nang makita ang larawan nilang tatlo ng asawa at anak niya dahil hindi lamang sila ang nakuhanan sa larawan. Sa kanilang tabi at likuran ay may mga elementong nakakatakot ang itsura at mga multo ang sumama sa larawan. Naihagis iyon ni Leonora at nagsisigaw siya sa takot. Nabigla rin si Joselito at saka lang siya naniwala. Labis siyang kinilabutan at nanindig ang balahibo niya sa katawan sa sobrang kilabot. At maya-maya pa ay nagpatay sindi ang ilaw. Nagbukas sara ang mga pintuan at malakas na umihip ang hangin. Nakakarinig sila ng mga yabag ng paa na nagtatakbuhan sa hagdan at ikalawang palapag. Mayroong humahalakhak at umiiyak silang naririnig. Kusa ring tumunog ang radyo at ang volume nito ay pagkalakas-lakas. Nagsisigaw si Leonora sa takot at niyakap naman siya ng asawa. Kaagad niyang inalalayan ng asawa at pumunta sila sa altar. Kinuha ni Joselito ang rosaryong naroon at taimtim siyang nagdasal sa Panginoon na iligtas sila sa kampo ng kadiliman at kasamaan. Paulit-ulit siyang nagdasal hanggang sa naging tahimik na ang paligid. Nang araw na iyon ay nag-alsa balutan sila at umalis na sa bahay na iyon. Muling silang humingi ng proteksyon sa albularyo upang di sila masundan ng mga masasamang elemento
at masasamang espiritu. At palagi rin silang nagdadasal sa Panginoon. At ang bahay na iyon ay kanila na lamang inabandona. Hindi na nila ito ibininta sa ibang tao at ipinaubaya na lamang sa mga elemento at masasamang espiritu na pamugaran at tirahan. Naging masukal na ang paligid ng bahay at wala na rin sino man ang nagtangka na pumunta at pumasok sa bahay na kanilang inabandona. Nawa ay naibigan niyo pong muli ang kwentong aking naibahagi ngayon. At maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. God bless everyone.